Natapos ang ating last chapter sa Dandaden, kung saan nagkabati na sina Momo at Ocaron, at ipinaalam na din ni Ocaron ang pagkawala ng kanyang mga itlog kay Momo. Nagtungo ang dalawa sa bahay ni Ayase at ipinaalam sa lola ni Momo ang pagkawala ng kanyang itlog at natuklasan nito na may isang kakaibang bagay ang nasa loob ng ating bida. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Dandaden at ito ay ang chapter 11. Nagsimula ang chapter kung saan pinaapak ni Dodoria si Ocaron sa batya na may lamang tubig. Sinabi ni Dodoria na simulan na natin ito. Nailagay mo na ba ang charm sa manika? Ipinakita na hawak-hawak ni Momo ang Lucky Cat charm at sinabi sa kanyang lola na handa na ito. Bigla namang hinampes ni Dodoria si Ocaron sa ulo gamit ang tinuping papel habang pinipigilan naman ni Momo ang kanyang tawa. Naguguluhan si Ocaron sa ginawa ng lola ni Momo sa kanya at tinanong niya ito kung para saan ang paghampas niya. Sinambit ni Dodoria na huwag ka na lang magsalita at gumalaw, bulok na orange. Sinabi ni Ocaron na teka lang. Ang lahat ng ito ay isang biro lang, di ba? Sinaad ni Dodoria na syempre hindi. Ang karakter para sa tao ay binubuo ng dalawang stick na nagtutulungan. Sinambit ni Ocaron na alam ko na. Isa itong biro. At saka, hindi kailanman tinawag ni Kinpachi Sensei ang sino man na bulok na orange. Tinanong naman ni Dodoria ang kanyang apo kung may nakita na ba itong kakaiba na pinagtaka ni Ocaron. Sinabi ni Momo na oo. Noong pinalo mo si Ocaron, ang kanyang aura ay naging asul ng ilang segundo. Sinaad ni Dodoria na mabuti. Ngayon, tulungan mo ako Momo, sa sandaling maging asul ang kanyang aura, gusto kong kunin mo ito. Tinanong ni Momo kung kaya ba ng kanyang kapangyarihan na gawin iyon, habang sinabi ng kanyang lola na kung ang aura ay asul, ibig sabihin ay hindi ito sa kanya, kaya maaalis mo ito. Naghanda kaagad si Dodoria na muling palunan si Ocaron habang si Momo ay nasa harapan. Pinalo ng malakas ni Dodoria si Ocaron, sabay na hinila ni Momo ang aura na nasa loob nito. Sinabi ni Momo na nahawakan ko ito, ngunit nung subukan ko na itong kunin, ay nawalang bigla. Grandma, sa palagay ko ay nakatakas ito. Sinabihan ni Dodoria ang kanyang apo na huminahon ka lang habang pinagmasdan niya ang Lucky Cat charm. Ang Lucky Cat charm ay biglang nagkaroon ng buhay at tumakbo ito palayo sa kanila. Sinubukang paluan ni Dodoria ang Lucky Cat, ngunit nakaiwas ito. Sinabihan ni Dodoria sina Momo at Ocaron na hulihin ang Lucky Cat charm, ngunit nawala na ito sa kanilang paningin. Sinambit ni Momo na ang bilis niya. Anong meron sa kanya? Bigla namang nagkaroon ng ideya kung paano hahanapin ni Momo ang Lucky Cat. Pumikit siya at pinakaramdaman niya ang kanyang paligid at sa isang iglap ay natuntun niya ang aura nito. Ginamit ni Momo ang kanyang kapangyarihan kung saan nagpakawala ito ng dalawang kamay at dinala kung nasaan ang Lucky Cat charm at hinawakan ng mahigpit. Nang mahuli na ni Momo ang aura, ay mabilis na nagtungo ito sa kanyang kinalalagyan at nang buksan niya ang pinto ay nagwawala ang Lucky Cat charm. Sinabi ng pusa na bitawan niyo ako, mga siraulo. Sisipain ko kayong tatlo. Sinaad ni Ocaron na napakagaling mo Ayase-san. Ang iyong psychic power ay parang mas lumalakas pa ngayon. Tinanong ni Momo na kung ano ang bagay na ito, habang sinabi ni Ocaron na hindi ko alam. Sinabi ni Dodoria na aba, nakakagulat, habang sinaad ni Momo na ano siya. Sinambit ni Dodoria na siya ang Turbo Granny na ikinagulat ng dalawa. Sinabi ni Momo na pero tinalo namin ang Turbo Granny. Pinatay, in-exercise, lahat na. Sinaad ni Turbo Granny na parang hindi nyo kayang talunin ang sino man, huwag nyong maliitin ang mga nakatatanda, bata. Sinambit ni Momo na medyo cute na siya ngayon, habang sinabi ni Turbo Granny na sabi ko na huwag maliitin ang mga nakatatanda, nako. Nung tumama sa akin ang mga apoy mula sa barrier, nag-transform ako sa spirit form ko, at nagmadaling lumipad papunta sa katawan ng bata para akong lumalangoy sa mga apoy. At dahil halos mamamatay na ako, nakalusot ako sa katawan niya ng walang bakas, plano ko sanang magtago sa loob niya, naghihintay na mabawi ko ang aking enerhiya, at patayin kayong tatlo kapag dumating na ang tamang oras. Sinabi ni Momo na nasa isip mo pa rin yun. Natalo ka ng patas at tapat na pamamaraan. Sinaad ni Turbo Granny na hindi ako natalo.
Walang paraan para matalo ako, ikaw na mangmang. At tiyak na ikaw ang susunod na babalikan ko. Baka nagre-recover pa ako ngayon, pero pag nakuha ko na ang lakas ko, kakainin kita at lilinisin ang mga buto mo. Sinambit ni Momo na hindi mo talaga naiintindihan, ano? Kami ang may control dito, dapat mo munang pakaisipin ang mga sasabihin mo bago ka magsalita. Itinutok ni Okaron ang charm kay Turbo Granny at sinabi na oo, tama siya. Ibalik mo na ang mga itlog ko. Wala ka nang matatakbuhan pa. Sinambit ni Turbo Granny na dapat mong pag-isipan ng 2 beses bago nyo ako patayin, kung mamatay ako, hindi mo na makukuha ang mga itlog mo pabalik. Labis namang nabahala sina Okaron at Momo, habang sinabi pa ni Turbo Granny na ang tagal bago nyo napagtanto, mga tanga. Ako lang ang may kontrol dito. Una, kumuha ka ng kutsilyo, bata, pagkatapos, patayin mong pareho ang mga ito, kapag nagawa mo na iyon, ibabalik ko sa iyo ang mga itlog mo. Ayaw namang sundin ni Okaron si Turbo Granny, habang sinabi ng matanda sa kanya na gawin mo na. Wala kang ibang pagpipilian kundi sundin ang mga utos ko. Ngayon, bilasan mo, bata. Biglang umangat ang ulo ni Okaron paitaas, na ikinagulat ni Momo, habang ang kanyang lola ay walang reaksyon. Nagbago ang itsura ni Okaron, kung saan nanambalik ang kanyang kapangyarihan at sinabi, na bakit mo ako pinapastress ng ganito. Nakakapagod ito para sa akin. Nagulat muli si Momo, pati na din si Turbo Granny, dahil hindi nila inasahan na kaya pa din niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan. Sinabi ni Momo, na tinanggal mo ang Turbo Granny sa kanya. Paano niya nagagawa pa ring mag-transform? Sinambit ni Turbo Granny na imposible. Anong nangyayari? Sinaad naman ni Dodoria na itong Horizon na ito ay karaniwang ginagamit para paalisan ang masasamang espiritu sa mga tao. Pero mukhang napakatigas ng ulo ng Turbo Granny, nangangahulugan ito na ang kanyang kamalayan lang ang lumabas. Sa madaling salita, habang nanatili ang iyong enerhiya sa loob ng bata, ang iyong kamalayan lang ang lumipat sa manika. Sa totoo lang, ako lang ang makakapagbalik sa iyo, pero kung hindi ako nagkakamali, tinawag mo itong Kinpachi na tanga, hindi ba? Ikaw, nakakaasar na bulok na orange na bola ng buhok. Ang Kinpachi Sensei na sinabi ni Okaron kanina at ang tinutukoy ni Dodoria, ay palabas sa telebisyon sa Japan. Labis na natatakot si Turbo Granny at sinabi, na pakiusap, patawarin mo ako teacher. Pinagpapalo ni Dodoria ang pusa at sinabi, na hindi ako ang teacher mo, mangmang. Sinabi ni Okaron, na nice moves, Seiko-chan. Ang tunay na pangalan pala ng lola ni Momo ay Seiko, at ang Dodoria Santa na sinabi ng mga crew, ay screen name lang niya sa telebisyon. Bigla namang bumalik sa pagiging tao si Okaron na ikinagulat niya, habang sinabi ni Momo, na aba, bumalik ka na. Ang ganda noon. Paano ka nag-transform ng ganon? Sinabi ni Okaron na hindi ko rin sigurado, nagalit lang ako ng todo sa kanya, at naisip kong dapat kong ibuhos ito sa kanya, at biglang nangyari na lang. Patuloy naman sa pagpalo si Seiko kay Turbo Granny, habang sinasabi nito na ikaw na mangmang. Bulok na orange. Sinambit ni Momo, na sige, tama na, pwede ka nang tumigil, Grandma. Kinausap naman ni Momo si Turbo Granny, na talagang mapanlin lang kang aswang, aaminin ko yan, pero sa totoo lang, hindi ko kayang kamuhian ka ng labis. Alam kong nakakaramdam ka ng simpatya para sa mga batang babae, at ganoon din ang nararamdaman ko. Kaya bakit hindi na lang tayo maging magkaibigan, kung ibabalik mo ang mga itlog ni Okaron, ibabalik namin ang enerhiya mo, okay? Sinabi ni Turbo Granny, na mga loko-loko kayo, sige na nga. Sinambit ni Momo, na sige, ayos na ito. Ngayon, kung maaari mo nang ibalik ang mga itlog niya. Sinaad ni Turbo Granny, na wala sila sa akin, habang sinabi ni Momo, na kakasabi mo palang na ibabalik mo. Sinabi ni Turbo Granny, na akala mo ba ay nagsisinungaling lang ako. Nawala ko ang itlog niya sa isang lugar. Dito na natatapos ang chapter 11 ng Dandadan. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!